Paano nga ba natin mabibigyan lugod ng Diyos na nagligtas at nagmahal sa atin? Dahil laging may kaakibat na blessings ang pagsunod sa Kanya. Hinahanap ng Diyos ang tunay na pananampalataya at pagtalima sa Kanyang kalooban. Ating pag-aralan, The Fast That Pleases God, dito lang sa Heart of Wisdom. So teach us to number our days. That we may gain a heart of wisdom. Good morning mga ka-wisdom. Ako po si Pastor Doc Jason De Guzman. Welcome sa ating program, Dr. Kit De Guzman po. Paano nga ba natin napapasaya ang Panginoon at paano nga ba natin mabibigyan lugod ang Panginoon? Siyempre, una na dyan, sa pamamagitan ng pananampalataya, di ba, Pastor? Tama po yan. Lahat naman ng tao may pananampalataya, sabi nila. Pero, ang tanong, saan? Yung iba, Pastor, nananampalataya sa sarili nila. Yung iba nananampalataya sa yaman nila, sa talino nila, sa kasikatan nila. Pero, eto po ang sabi ng Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Napakaganda, di ba, Pastor? Kasi meron akong naririnig na ang una daw para mabigyang lugod mo ang Diyos ay ang pagsunod. Pero, sabi ng Hebreo, faith eh. Yes. It is impossible to please God without faith. Tama po yan. Paano nga naman lalapit sa Diyos ang isang tao kung hindi naman siya naniniwala na may Diyos? Marami pa rin po kasi talaga na hindi naniniwala na mayroong Diyos na lumikha sa Kanya, sa atin, kahit obvious naman na may Creator talaga. Oo. Ano yan maraming umaatake pa rin sa mga hindi mananampalataya. At atheist, yung mga walang Diyos. Pero natatawa nga ako yung atheist pag nagkasakit, nangihingi ng prayer. Kanino wala nga siyang Diyos. Hindi nga pinag-aaralan natin ngayon sa PBS, di ba? Through Reverend Professor Elmer. Hello po Deism. sa inyo. So tumingin ka lang sa paligid o sa kapwa mo, talagang maniniwala ka na mayroon talagang Diyos. Yes, at sa ating paghanap sa Diyos, may gantimpala agad tayo sa ating Panginoon. Lahat din ng ating ginagawa o gagawin dapat may pananampalataya lahat ito. Oo, lahat ng gagawin mo with faith, and with faith also we do fasting. So ito na nga yung topic natin. Also, di ba, you have heard of different types of fasting. May mga iba't ibang klase ng fasting, yung traditional, 40 days, Daniel fast, social media fast, favorite things fast. Sa Old Testament, may fasting na public, may fasting na private. Pero ano nga ba talaga ang fasting? Fasting is an extension of prayer. Yun. Magkasama po yan, magkakasama yan. Fasting, prayer, devotion. Hindi pwedeng fasting lang. Dahil baka naman nagpapapayat ka lang, mayroong motibo. Intermittent fasting! Oo nga, pero alam nyo ba sa studies, yung mga nagfa-fast, mas hindi sila nagkakasakit. Talagang meron din siyang physical... medicine, yes, medical explanations. Physical benefits and especially spiritual benefits when done... Science. Yes, when done right. When done right. Diba? Pero ano nga ba ang fasting na tunay na nagbibigay lugod sa Panginoon? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Ang ating text ay mula po sa Isaiah chapter 58, 6-9. Kung babasahin natin ng buo ang chapter na ito, ang Isaiah 58, ito po ay patungkol sa tanong ng Israel kung bakit hindi pinapakinggan ang kanilang mga panalangin at tila ba walang epekto ang kanilang
fasting. Ganda, no? Yung talakayan, talastasan ng Diyos at ng kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang propeta, di ba? Kaya ito pong mga pakikinig nyo sa amin na to, ay hindi nawawala ng saysay dito sa ating, sa Heart of Wisdom. Kaya hello po sa lahat na nakatutok sa channel 22, dyan sa aming mga kababayan sa bayan ng Quezon, sa Nueva Ecija. Hello po sa inyo, nagpapabati sila. Isa po sa mga magandang bayan po yan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang aming bayan, Quezon, Nueva Ecija. Hello po sa inyo, nanonood sila eh. Kaya ang tanong, dumating ka na din ba sa point na yan na tinatanong mo ang Diyos, Lord, bakit ba naman wala ka pang sagot? O di kaya naman, sasagot ka pa ba? Sabi ng Panginoon, dahil sa sariling kagustuhan lamang nila ang kanilang ginagawa at hindi ayon sa standard ng ating Panginoon. Yun. Eka nga, paibabaw lamang ang kanilang devotion at hindi naman yun ang nais ng ating Panginoon. Yun ang masakit, di ba? Parang nung naghain siya Abel at Cain, di ba? Hindi kinalugdan ang hain ni Cain. O, bakit? Hindi namang gulay ang standard ng Panginoon. Ang standard ng Panginoon ay lamb offering. Dapat may dugong tumigis kasi that is the picture of Jesus Christ. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ng Old Testament and New Testament. Diyan nagkakamali. Ang marami, pastor, binabago nila ang Diyos ng Old Testament at Diyos ng New Testament, which is a wrong way to study them. Sinasantabi nila ang Old Testament. Nawala na yung one God in three persons. Chinap-chap nila yung tatlo. Nako, kaya kailangan talaga ng Heart of Wisdom. Yan. Kaya kung patuloy pa rin natin sinusunod ang mga gusto lang natin at hindi natin kinukonsulta ang Word of God, baka tayo ay maligaw. O minsan naman, kahit kinukonsulta natin o binabasa natin ng Biblia, minsan ay nakikinig din tayo pero tumatalbog na lang sa atin. Walang bisa. Ibig sabihin, walang bisa. Walang lasa at sarili pa rin nating pasya ang nagiging tama sa paningin natin. Na natiling wala tayong pakialam sa gusto ni Lord. At ito po yung topic para sa ating lahat. Di ba sabi ni Lord, pag nawalan na ng lasa ang asin, na lang? Tapak-tapakan na lang Papayag ka ba naman tapak-tapakan ka? Wala ka ng bisang mananampalataya, wala ka ng bisang anak ng Diyos. Ligtas ka, pero wala ka ng lasa, wala ka ng bisa. Asin ka na tinatapakan. Tanong, ano nga ba ang fasting that please God? Mula sa verse na to, ang tunay na fasting na nagbibigay lugod sa Diyos. Una, to set the oppressed free. Sinabi niya yan sa Isaiah 58, verse 6 to 9. So, umpisahan natin sa verse 6. Sabi niya, is it not the fast that I have chosen to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke? Napakaraming nakatanikala sa kasalanan at maling pamumuhay. Madalas oppressed, abused by society. So let us set them free by the truth of God's word and the gospel. So what are we going to do? Share the word of God. O baka ikaw naman din ay alipin ka pa rin ng kahapon. Alipin ka pa rin ng mga maling tradisyon. Alipin ng galit, alipin ng mga marites, salita ng tao. Maging ang mga pangit na nakaraan. Yung mga trauma in life, no? So, dapat palayain din natin. Natutos pa rin ang Diyos sa atin yan, na kanyang mga anak ngayon, yung salitang ito na ating pag-aaralan. Kasi hindi naman naluluma ang salita ng Diyos, di ba? At ang utos niya noon, utos pa rin niya ngayon. Huwag nating buburahin yan. Yes, hindi po siya nagbabago. Kaya, hindi nais ng Diyos na pag tayo ay nagfa-fasting, pinagmamakaingay pa natin, pero kinakalimutan natin ang ating obligasyon sa lipunan. Pinagmamalaki natin na tayo'y Kristiyano, pero hindi tayo natitikman o nalalasahan. Ano ba? Yung setting the oppressed, palayain yung mga bilanggo na hindi nakaranas ng katarungan. Diba? Nilagyan ng tanikala ng kaaway sa buhay nila at inalipin pa sila hanggang ngayon. May mga tao rin naman, pastor, na ang tanikala nila ay ang salapi, ang kayamanan, na kayang-kayang gumawa ng masama, magkamalang ng kayamanan. Nakakalungkot. Nakakalungkot po yun. Tanikala ka nakatanikala ka sa kasalanan. So that's why Jesus came, di ba? To set the captives free. Ito pa, isa yung tanikala na itinalikala mo na yung sarili mo sa galit.
Sa inggit. Sabi nga lagi natin nakalibing na 10 dekada yung tao, galit ka pa rin. Yung tao payapa, ikaw galit. Nako, teka lang. Ang may problema doon, yung nagagalit. Masama yung kaisipan mo laban sa isang tao, hindi po yan kalayaan na kalooban ng Diyos sa atin. Yes, mga inaapi, mahirap na, pinapahirapan pa, kinakawawa pa, pinapipila pa. Ayan. Grabe, di ba? Baksak na, tinatapakan pa. Yan ang ayoko Ako meron ho kaming schooling, Solomon's Excellence Academy. So I told them, pag may dumating na parent, I want them to be VIPs. Yes. Hindi sila pwedeng pipila. You just ask them, anong kailangan agad. So, alam mo, ang sarap yun yung tama, yung hindi ka napipili. Tapos alam mo, ang dami na, trillion ang pera nila. Di ba? Yung isang organisasyon dito. Pero yung kuya ko na nagkikimo, hindi pwedeng kumuha. Sa amin opisina, sa ating pamalaang panglalawigan, sa pangunguna ng ating Gobernador Goboy Umali. Ano yan? Priority. Mandato sa amin. Yung citizen charter. Na talagang yung mga kababayan na pumupunta dito sa ating pamalaan ay pinaparamdam sa kanila yung pagiging VIP o yung talagang kilos agad. May minuto kami kung 2 minuto, 3 minuto, diba? Na tapos na siya at na-entertain siya at napagkalooban siya ng serbisyo ng pamahalaan. Kristiyano ka na, mabesihano ka pa, wala ka talaga stress sa buhay. Sabi niya, baliin yung pamatok Kaya sabi ni Lord, come to me, take my yoke, for they are easy. Nais ng Diyos, huwag tayong magbulag-bulagan sa mga kaapihan na obvious naman na nakakalat sa mundong ito. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami dito sa Heart of Wisdom. Pang suliranin, marami pang kapikatan, tila ba walang natatanaw na pag-asa sa kinabukasan. Nahihirapang tanggapin pagsubok na dumarating, bigatin na iyong pasan. Tanong kailan ba gagaan? Bakit di mo subukan natanggapin siya? Kalakasan at patnubay sa kanya matatagpuan. Siya ang kanlungan, siya ang sagot, kaibigan. Pagsubok man ay dumating, wala ka nang di kayang gawin. Marami nga ang pagpapalam, kanyang laan kung maniniwala. Bakit di mo subukan natanggapin siya? Kalakasan at patnubay sa kanya matatagpuan. Siya ang kanlungan, narayan ng Diyos, kaibigan. Nasubukan mo na ang lahat, subalit walang naging sapat.
kanya matatagpuan. Siya ang kanlungan, siya ang sagot, kaibigan. Bakit di mo subukan na tanggapin siya? Kalakasan at patnubay sa kanya matatagpuan. Siya ang kanlungan, nariyan ng Diyos, kaibigan. Si Jesus ang iyong kaibigan. Nagbabalik po tayo dito sa Heart of Wisdom sa ating topic na fasting that pleases God. Nagbibigay lugod sa Panginoon to set the captives free, sabi nga, or the oppressed free. Basahin po natin yung Kawikaan 31, 8-9. Ipagtanggol mo ang mga hindi makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ng katarungan sa piyak na hirap. Marami pong walang kakayahang magsalita para sa kanilang sarili. Ano man ang posisyon mo o kakayahan na meron ka, maging spokesperson para sa kanila. Ipaglaban ng karapatan ng mga bata, mga kababaihan, o isa pa, yung animal welfare for animals yan, di ba? Kasi they cannot speak. Nakita tayo dyan, sabi nga ng Panginoon, ang mapagmahal sa hayop ay, di ba, righteousness din, pagiging matuwid din. Paano? Share the gospel. Share the truth of the gospel to people. Exercise justice and righteousness, lalo na sa mga api at mahihirap. At sa mga anak na ng Diyos, Jesus Himself came to set us free. Galatia 5:1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Amen. Pinalaya ka na sa takot, kasalanan, kahirapan, pag-aalala, huwag ka nang papaalipin. The fast, sabi nga, fast to set others free, and fast to be set free. Yes. Pangalawa na po tayo, to please God in our fasting, do not forget to feed the hungry. Verse 7, is it not to share your bread with the hungry, and with you bring to your house the poor who are cast out? Diba? So, ang sarap, Pastor, mas masarap magbigay kesa tumanggap. Yes. Nasa motibo naman talaga yan, di ba? At nasa puso naman natin yan. Alam naman natin ang nangyari sa rich man mula sa Lucas 16, verses 19 to 21. Okay, ano nga ba yan? Basahin po natin. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro na tatad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at dooy nilalapitan siya ng mga aso at hindilaan ng kanyang mga sugat. Hindi naman galit si Lord sa mayaman, Hindi. Yes, at tingnan po natin yung wisdom dito, yung pagkukulang ng mayaman, di ba? Hindi man lang niya kinalingay yung pulube. Nalimutan niya ang kanyang social obligation, kaya sa mga mayaman gamitin natin ang ating resources para mas makatulong sa mas nakakarami. Yes. Common sense naman talaga yan eh. Totoo din. Kapag may nakita tayo na kailangan tulungan, sabi nga ng Biblia, huwag na natin ipabukas. Huwag nang pabalikin bukas. Alam naman natin, di ba yung kinahinatnan sa huli, si Lazarus napunta sa paraiso, ang mayaman sa lugar na mainit at hiwalay sa Panginoon. Yes. At alam naman po natin, mga ka-wisdom, hindi po nakakapagligtas ang mabuting gawa. Pero ang sarap ng unawaan natin na ito ay bunga ng ating pananampalataya. And alang-alang sa Panginoon. Gagawin natin yan. Love God by loving people. Kaya if you want to please God in your fasting, don't forget to feed the hungry. The only bread that will keep a person full and satisfied, syempre, is the bread of heaven. From heaven. Jesus Christ. Give them Jesus.
So, gamitin lang ninyo, magpakain tayo Pero ang dahilan talaga, we're going to share Jesus. Sarap Feed na, them the Word of God. Yes. Pangatlo po, clothe the naked. Isaiah 58:7b. When you see the naked, that you cover him and not hide yourself from your own flesh. Diba? Kaya being religious and not helping others, that is hypocrisy. Alam niyo ba yung mga hypocrite? Ayan yung mga nakamaskara. Kasi noon may chatro sa Israel. So, pag sinabi mong nakamaskara, hindi totoo yung pinapakita. Kaya naman, tutulong ka kasi may kapalit. Tutulong ka kasi gusto mong pasunurin o yung authority mo, express mo sa tao. Kaya gusto mong sumika, tutulong ka, may nakasunod kasing camera. Aray ko. Diba? Ang dami po niya sa mga social media. Oo, diba? Sabi ginagamit Lord, nila. Diba? Pag tumulong ka, wag nang malaman ng kabilang kamay mo. Oo. Kung gusto mo ng reward sa lupa, pwede rin naman. Ikwento mo na sa lahat, ipahayag mo yung mga ginawa mong mabuti. Pero kung sa langit ang hinihintay mong reward, hinihintay mo, tumulong tayo na ang Diyos lang ang nakakakita. Tandaan po natin, ang ginawa natin sa ating kapwa ay ginawa natin sa Panginoon. Mateo 25:37-40. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming pinamitan? Lalo naman sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat isang basong tubig nga lamang ang may abot natin na itumanggap na din tayo ng reward sa ating Panginoon. At sabi sa 39, at kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Kaya naman napakasarap tumulong. Pinakahamak, pinakaapi, ulila, balo, sa mahihirap. Kaya talagang yung church natin nakadesenyo po talaga kami dito po sa rural. Yes. Inaabot namin ang ating mga kababayan na nasa laylayan ang tawag nila, no? Pero ang sarap-sarap talaga, very rewarding. Sarap po ng opportunity na makasama po kami dito sa mission Yes. Fellowship for Rural Evangelization and Expansion sa panguna po ni Bishop Paul Hernandez at ni Bishop Leo Alcong. Kaya salamat sa opportunity. At Kaya ang mga mahihirap, ang mga may karamdaman na walang pag-asa na makapunta sa doktor ay sa Panginoon po lumalapit. Kaya nga. At gumagawa ng himala ang Panginoon. Kaya kapag ginawa natin ito sa ating pagpa-fast, no, surely it will please our God. At syempre, kapag sinunod natin to, babasahin pa natin yung mga kasunod dyan, may mga rewards yan, Pastor. You will be healed, your prayers will be answered, your light will shine. Mga benefits. Yes, may mga benepisyo po yan. Kaya basahin po ninyo yung buong Isaiah 58. Talagang nakaka-inspire. Alam mo yun? Tapos check mo rin yung sarili mo. Kasi sa totoo lang, wala naman perfecto dito. Lahat tayo talaga may mga mali, lahat tayo may kahinaan. Baka may mga ginagawa tayo, sinasabi, o mga desisyon sa buhay na hindi na pala kalooban ng Panginoon. Yes, diba? Kaya napakasarap na maging sensitive talaga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hingi natin sa Panginoon yung wisdom, yung discernment, kung paano tayo magiging kagamit-gamit o kapaki-pakinabang alang-alang sa pangalan ng ating. Hindi dinismiss ng Panginoon ang fasting. Lord Jesus Christ, sabi nga, hindi niya ina-abolish ang Old Testament. Kung hindi, fulfillment nga siya fulfillment ng law, fulfillment ng yan, dito siya sa New Covenant. At ang sabi niya, pagdating dito, yung pag-aayuno na pinapakita pa sa madla, pinagmamakaingay pa't ina-announce, hindi yun ang kinalulugdan ng Panginoon. Sabi niya, kung gusto ninyo na mag-fasting, sabi ni Lord Jesus, ayusin niyo yung mga sarili niyo. Na hindi halata ng tao na nagpa-fasting kayo. Kasi, ang reward niyan ay mula sa Ama na nakakakita ng inyong ginagawa. Even our prayers, when you go to your secret room and you pray alone, even yung mga ginagawang mabuti, ikaw at ang Diyos na nakakita, Pastor. Hindi grabe. tao. Grabe. Yun na naman yung point ng Panginoon. I don't like hypocrisy. I don't want you to be double standard.
Di ba? Yung ABC, attitude, behavior, and character, di ba? Yung character kasi, kung A siya, yung letter A sa Pilipinas, pagpunta mo sa Amerika, letter A yon. Yung letter A sa Quezon, pagpunta mo ng Cabanatuan, letter A yon. Hindi nagbabago. Character yun eh. Oh, character yun. Di ba? Vowel yun. Di ba? Yun, same lang. Yung sabihin, even if you're alone in your room and you're outside the real world, you are the same person. Yun lang yung gusto ng Panginoon. Ayaw niya na Kristiyano ka, religyoso ka sa harapan ng tao, pero pag uwi mo, sa tahanan mo, nako. Walking billboard talaga tayo mga Kristiyano. Lumat labas ng ating tahanan. Yes. Sa ating community, sa ating tahanan, sa ating church, at sa mga lugar na pinupuntahan natin. Lalo sa pamilya, tahanan, no, diba? Mahalaga po yun. Sapagkat ang mga bata, talaga tinitingnan tayo mga magulang. Kaya napakatindi na action natin. Kaya maganda talaga action, hindi pa rin salita. Yun nga, sinasabi ng Panginoon, kukwestiyonin nyo ako, tatanungin nyo, ba't hindi tumatalab yung mga fasting ninyo? Gawa talaga. Hypocrisy yan eh. Diba? Ginagawa nyo yan dahil sa sarili nyo pa siya. Ginagawa nyo yan sa standard na akala ninyo ay tama sa akin. But I hate that. Sabi ng Panginoon, I hate that. This is the one that pleases me. No? Feed the hungry, clothe the naked, diba? Do good to people and free the oppressed, no? Ipaglaban ang mga naaapi. Nawa po napagpala tayo at nagkaroon tayo ng realization on how to please the Lord through fasting. Sapagkat kapag napasaya natin ng Diyos, tiyak may gantimpala o sorpresa tayo mula sa ating Panginoon. Panoorin kami tuwing araw ng Sabado, 9:30 a.m. sa Light TV at sa Heart of Wisdom Facebook page. Salamat po sa inyong pakikiisa sa amin sa programang ito. Muli pa ako si Pastor Doc Vision de Guzman. Dr. Kit de Guzman. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom.